Hello kapatid, nakakatuwang kasama kita ngayon. Alam mo yung feeling na walang tigil na dumarating ang mga bayarin, tinitingnan ang iyong balanse at nakakaramdam ng paninikip sa iyong dibdib? Matutulog ka na at iniisip kung paano mo babayaran ang lahat sa susunod na buwan. Hindi ka nagkataon, alam na alam ng Diyos kung ano ang iyong dinadala. At ngayon, gusto niyang ipakita sa iyo ang isang bagay na makakapagpabago ng lahat. Isang bagay na simple, ngunit napakalakas na pinalaya nito ang mga tao mula sa mga tanikala ng utang. Manatili sa akin hanggang sa huli. Ang matatanggap mo dito ay maaaring ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Alam kong pagod ka na, pagod na sa buhay na binibilang ang bawat sentimo. Pagod ka nang humindi sa pamilya mo. Pagod na sa pakiramdam na kahit anong pilit mo, laging nawawala ang pera bago matapos ang buwan. Gumising ka ng maaga, magtatrabaho ng late, gawin ang lahat ng iyong makakaya, pero parang may butas sa iyong pananalapi. At ang pinakamasama sa lahat ay ang pag-iisip na gumagapang sa gabi. Kapag ang lahat ay tumahimik, maaalis pa ba ako dito? Marahil ay labis mong ipinagdasal ito. Hiniling mo sa Diyos na buksan ang mga pintuan, paramihin ang kaunting mayroon ka, at kung minsan, sa katahimikan, bumangon ang masakit na pag-aalinlangan. Bakit parang hindi nakikinig sa akin ang Diyos? Kapatid, may kailangan akong sabihin sa iyo ng buong pagmamahal sa aking puso. Ang Diyos ay nakikinig sa iyong bawat salita. Nakikita niya ang bawat luha. Alam niya ang bawat pag-aalalang dala mo. Ngunit mayroong isang bagay na hindi naiintindihan ng maraming tao tungkol sa kalayaan sa pananalapi. At iyon mismo ang nagpapanatili sa napakaraming anak ng Diyos na nakulong sa parehong pagkakautang, sa parehong mga siklo ng kakapusan taon-taon. Ang salita ng Diyos ay may makapangyarihang simulain sa Kawikaan Kabanata 22, talata 7. Sinasabi nito, ang mayaman ay nagpupuno sa mahihirap, at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Napagtanto mo ba ang bigat ng katotohanan ito? Ang mga utang ay hindi lamang mga numero sa papel. Ang mga ito ay espiritual at emosyonal na mga tanikala na nakawin ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, ang iyong kalayaan. Ipinaparamdam nila sa iyo na parang alipin ka, hindi tulad ng malayang anak na nilikha ka ng Diyos. Ngunit ngayon, kapatid, gustong putulin ng Diyos ang mga tanikala na ito. Nais niyang ituro sa iyo ang landas tungo sa tunay na paglaya. Hindi ito magic. Ito ay hindi isang instant himala ng walang anumang responsibilidad sa iyong bahagi. Ito ay isang prinsipyo sa Biblia na nangangailangan ng pananampalataya, karunungan at pagkilos. At ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ang inaasahan ng Diyos na gawin mo muna bago niya ilabas ang kanyang buong probisyon sa iyong buhay. Dahil nakikita mo, hindi gagawin ng Diyos para sa iyo kung ano ang ibinigay niya sa iyo na gawin. Ngunit kapag ginawa mo ang iyong bahagi, nang may pagsunod at pananampalataya, kumikilos ang langit para sa iyo sa mga paraan na hindi mo maisip. Kung nararamdaman mo na ang salitang ito ay nakakaantig na sa isang bagay na nasa kaibuturan mo, isulat dito sa mga komento, nakatanggap ako ng pinansyal na pagpapalaya mula sa Diyos. Ipahayag ito ng may pananampalataya. Ang bawat salitang isusulat mo rito ay isang binhing itinanim sa espiritual na mundo at ipagdadasal ko ang bawat taong nagpahayag nito. At ngayon, pansinin mo kung ano ang ibubunyag ko sa iyo. Ito ay simple, ngunit kapag ikaw ay tunay na maunawaan ito, ang lahat ay magsisimulang magkaroon ng kahulugan dahil hindi komplikado ang nais ng Diyos na gawin mo, ngunit nangangailangan ito ng lakas ng loob, nangangailangan ito ng kababaang loob, at nangangailangan ito na magtiwala ka sa Kanya ng higit pa kaysa sa iyong sariling lakas. Kapatid, ang unang bagay na nais ng Diyos na gawin mo para makaahon sa utang ay ito: kilalanin ang katotohanan tungkol sa iyong sitwasyon. Mukhang simple, ngunit maraming tao ang nabubuhay sa pagtanggi.
Natatakot silang buksan ang kanilang mga account. Natatakot silang magdagdag ng lahat ng kanilang utang. Palagi silang tumatakbo mula sa mga nagpapautang, tumatakbo mula sa mahihirap na pag-uusap, kahit na tumatakbo mula sa pagtingin sa kanilang sariling mga bank statement. Pero alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag tumakas ka sa katotohanan? Patuloy itong lumalaki sa mga anino at lumalaki ang takot at ang bigat ay nagiging mas at mas hindi mabata. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Juan, 8 kabanata, talata 32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Hindi ka maaring malaya mula sa kung ano ang ayaw mong harapin. Nais ng Diyos na huminto ka ngayon, huminga ng malalim at magkaroon ng lakas ng loob na tingnan ng malinaw at tapat ang iyong sitwasyon. Magkano ang utang mo? Sino ang utang mo? Ano ang mga rate ng interest? Ano ang mga deadline? Isulat ang lahat ng ito. Ilagay ito sa papel, hindi para mawalan ng pag-asa, kundi para palayain ka. Dahil kapag dinala mo ang katotohanan sa liwanag, ang kapangyarihan ng kadiliman sa iyo ay nasira. At narito ang pangalawang prinsipyo, magpakumbaba at humingi ng tulong. Ang Kawikaan Kabanata 11 taludtod ay nagsasabi, kapag dumarating ang kapalaluan, pagkatapos ay dumarating ang kahihiyan, ngunit kasama ng pagpapakumbaba ang karunungan. Maraming tao ang nalulubog sa utang dahil sila ay masyadong mapagmataas upang humingi ng tulong. Pinipigilan nila ang lahat. Nagpapanggap na maayos ang lahat ngunit sa loob nahuhulog sila. Kapatid, inilagay ng Diyos ang mga tao sa paligid mo, mga tagapayo, mga pinagkakatiwalaang kaibigan, mga pinunong espiritual, mga propesyonal na nakakaunawa sa pananalapi. Hindi kanya nilikha para dalhin ang pasanin na ito ng mag-isa. Kapag nagpakumbaba ka at humingi ng patnubay, nagbubukas ka ng pinto para dumaloy ang karunungan ng Diyos sa mga taong pinili niyang tulungan ka. At ang ikatlong prinsipyo ay ito, itigil ang paglikha ng bagong utang. Ito ay tila halata ngunit ito ay kung saan marami ang natitisod. Gusto nilang makalabas sa butas, ngunit patuloy silang naghuhukay. Bumibili sila ng mga bagay na hindi nila kailangan sa utang. Kumuha sila ng mga pautang para mabayaran ang iba pang mga pautang. Nabubuhay sila ng lampas sa kanilang makakaya na iniisip na alamin ko ito mamaya. Ngunit makinig ng mabuti, hindi mo mapupuno ang isang tumutulo na balde. Una, kailangan mong i-plug ang mga butas. Nangangahulugan ito ng pagputol ng mga hindi kinakailangang gastos. Pagsasabi ng hindi sa ilang mga pagnanasa ngayon upang maaari mong sabihin ng oo sa kalayaan sa ibang pagkakataon. Hindi ito madali. Nangangailangan ito ng sakripisyo. Ngunit tandaan kung ano ang sinabi ni Jesus sa Lucas Kabanata 9, versikulo 23. Kung ang sino man ay gustong sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang landas tungo sa pagpapalaya ay nasa pamamagitan ng pagtanggi, sa pamamagitan ng disiplina, sa pamamagitan ng conscious choice na mamuhay ng matalino kahit na walang nanonood. Ngayon, maaaring iniisip mo, ngunit napakahirap nito. Hindi ko alam kung may lakas akong gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. At sinasabi ko sa iyo, tama ka. Mag-isa, hindi mo ito magagawa. Ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. At may isang kwento na kailangan kong sabihin sa iyo ngayon na magpapakita sa iyo ng eksakto kung paano gumagana ang Diyos kapag ginawa mo ang unang hakbang ng pagsunod. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang taong dumaan sa isang bagay na halos kapareho ng maaring pinagdadaanan mo ngayon. Grace ang pangalan niya. Nakatira siya sa Quezon City, nagkaroon ng 2 maliliit na anak at nagtrabaho bilang administrative assistant. Ang kanyang asawa ay nawalan ng trabaho ilang buwan na ang nakalipas at ang pamilya ay nalulunod sa utang. Na-max out ang mga credit card, mga pautang na may napakalaking interes, overdue na singil sa tubig at kuryente,
Bawat buwan ay isang pakikibaka para lamang maglagay ng pagkain sa mesa. Magigising si Grace sa kalagitnaan ng gabi na ang bilis ng tibok ng puso, iniisip kung paano niya babayaran ang lahat ng ito. Siya ay nanalangin, umiyak at humingi ng himala sa Diyos, pero parang walang nagbago. Isang araw, pagkatapos ng isa pang pagtatalo tungkol sa pera sa kanyang asawa, nagkulong siya sa banyo at napaluhod. At doon, sa kawalan ng pag-asa, siya ay sumigaw sa Diyos. Panginoon, hindi ko na kaya. Ipakita sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. Sa pagkakataong iyon ay may kung ano siyang naramdaman sa kanyang puso. Hindi ito naririnig na boses. Ngunit ito ay isang kalinawan na hindi pa niya alam noon. Para bang sinasabi ng Diyos, huwag kang tumakas, harapin mo ang katotohanan at magtiwala ka sa akin. Kinabukasan, may ginawa si Grace na matagal na niyang kinatatakutan. Kinuha niya ang lahat ng kwenta, lahat ng mga pahayag at inilapag sa mesa. Dinagdagan niya ang bawat sentimong utang niya. At nang makita niya ang kabuuan, umiyak siya. Ito ay higit pa sa inaakala niya. Pero alam mo ba kung anong nangyari? Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Nakadama siya ng ginhawa dahil ngayon alam na niya kung ano ang kanyang kinakaharap. Tawag ni Grace sa asawa. Umupo silang magkasama at sa unang pagkakataon, buong tapat silang nag-usap tungkol sa kanilang pananalapi. Walang away, walang akusasyon, ang totoo lang. Gumawa sila ng listahan ng lahat ng kanilang mga utang. Pinutol nila ang lahat ng hindi mahalaga. Kinansela nila ang mga subscription na hindi nila ginagamit. Tumigil sila sa pagkain sa labas. Nagsimula silang magluto sa bahay. Nagbenta sila ng mga bagay na hindi na nila kailangan. Kaya naman, nang may pagpapakumbaba, humingi ng tulong si Grace. Nakipag-usap siya sa isang financial counselor ng simbahan na nagturo sa kanya kung paano makipag-ayos sa kanyang utang at gumawa ng makatotohanang plano sa pagbabayad. Hindi naging madali. May mga buwan na wala silang kakainin kundi kanin at itlog. May mga sandali ng panghihina ng loob. Ngunit sa tuwing umuusbong ang tuksong sumuko, naaalala ni Grace ang panalangin iyon sa banyo at ang tahimik na pangakong inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Ako ay kasama mo. Ngayon, makalipas ang 3 taon, ganap na walang utang si Grace. Hindi pa siya mayaman, ngunit mayroon siyang kapayapaan. Mahimbing ang tulog niya at alam niyang inaalalayan siya ng Diyos sa bawat hakbang niya. Alam mo ba kung bakit? Dahil ginawa niya ang kanyang bahagi. Hinarap niya ang katotohanan, naghangad ng karunungan at gumawa ng mahihirap na desisyon. At nang gawin niya ito, pinarami ng Diyos ang kanyang mga pagsisikap sa mga paraang hindi niya inaasahan. Kung naantig ang iyong puso sa kwento ni Grace, isulat sa ibaba. Hinaharap ko ang katotohanan ng buong tapang. Ipahayag ito. Dahil ang unang hakbang sa paglaya ay ang lakas ng loob na tumingin sa realidad ng walang takot. Ngayon naiintindihan mo na hindi gagawin ng Diyos ang lahat para sa iyo. Ngunit bibigyan ka niya ng kapangyarihan, palalakasin at susuportahan ka habang ginagawa mo ang iyong bahagi. At sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang mga praktikal na hakbang na kailangan mong gawin para simulan ang pagbabagong ito ngayon. Kapatid, ngayong naiintindihan mo na ang prinsipyo, magpatuloy tayo sa pagsasanay. Dahil ang kaalaman na walang aksyon ay hindi nagbabago ng anuman. Ang unang praktikal na aksyon na kailangan mong gawin ngayon ay lumikha ng isang tunay at tapat na budget. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung saan napupunta ang kanilang pera. Kinikita nila, ginagastos, at sa pagtatapos ng buwan ay iniisip nila saan napunta ang lahat. Ang Kawikaan Kabanata 27, talatang 23 ay nagtuturo sa atin. Alamin mo ang kalagayan ng iyong mga tupa, ituon mo ang iyong puso sa iyong kawan. Sa madaling salita, ingatan mong mabuti ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya kumuha ng isang piraso ng papel o magbukas ng spreadsheet sa iyong telepono.
at isulat ang lahat. Magkano ang kinikita mo? Magkano ang ginagastos mo sa pabahay, sa pagkain, sa transportasyon, sa maliliit na bagay na tila hindi gaanong mahalaga ngunit idinagdag sa pagtatapos ng buwan? Kapag ginawa mo ito, nagiging malinaw ang katotohanan at makikita mo kung saan ang pagtagas. Ang pangalawang praktikal na hakbang ay makipag-ayos sa iyong mga utang. Maraming tao ang natatakot na tawagan ang kanilang mga pinagkakautangan. Ngunit ang totoo, karamihan sa mga kumpanya ay mas gugustuhin na makatanggap ng kahit isang bahagi kaysa wala. Makipag-ugnayan. Ipaliwanag ng tapat ang iyong sitwasyon. Tanungin kung posible bang bawasan ang interes, magbayad sa iba't ibang installment o magkaroon ng kasunduan. Magugulat ka sa kung gaano karaming mga pinto ang nagbubukas kapag kumilos ka ng may transparency at mabuting kalooban. At narito ang isang mahalagang bagay, unahin ang iyong mga utang. Bayaran muna ang mga may pinakamataas na interes o kung gusto mo, magsimula sa pinakamaliit upang makakuha ng emosyonal na momentum habang nakikita mong nabayaran ang mga bayarin ng paisa-isa. Ang ikatlong hakbang ay lumikha ng isang mindset ng kasiyahan. Ang Filipos Kabanata 4, mga talata 11 at 12 ay nagsasabi, sapagkat natutuhan ko ito upang masiyahan. Marunong akong magpakababa at marunong akong sumagana. Sa lahat ng paraan at sa lahat ng bagay, natutunan ko kung paano mabusog at kung paano magutom, kung paano sumagana at kung paano magdusa sa pangangailangan. Ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng kapayapaan sa proseso. Nangangahulugan ito na huwag ikumpara ang iyong buhay sa iba. Nangangahulugan ito ng pasasalamat sa maliit na mayroon ka habang nagtatrabaho ng matalino upang magkaroon ng higit pa. Kapag nabuo mo ang mindset na ito, ang mga tuksong gumastos ng hindi kinakailangan ay magsisimulang mawalan ng kapangyarihan sa iyo. At ang ika-4 na praktikal na hakbang ay ito, lumikha ng isang emergency fund kahit na ito ay maliit. Maaaring mukhang imposibleng makatipid ng pera kapag halos hindi ka na kumikita. Ngunit kahit na ito ay kaunti lamang bawat buwan, simulan ang isang bagay na isantabi dahil alam mo kung ano ang mangyayari kapag wala kang reserba. Anumang hindi inaasahang pangyayari ay nagiging bagong utang. Nasira ang iyong sasakyan at kailangan mong humiram ng pera. May nagkasakit at kailangan mong gamitin ang iyong credit card at hindi natatapos ang cycle. Ngunit kapag mayroon kang kahit isang maliit na reserba, sinira mo ang pattern na iyon. Ito ay isang sagradong espasyo kung saan ang mga katotohanang tulad nito ay patuloy na inihahayag. I-like ang post na ito ngayon bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa salita na iyong natatanggap at mag-subscribe sa channel na ito dahil marami pang gustong ituro sa iyo ng Diyos tungkol sa kaunlaran, karunungan at pananampalataya. Pero may mas malalim pa akong kailangan ipakita sa iyo dahil ang lahat ng praktikal na pagkilos na ito ay mahalaga. Ngunit kung walang matibay na espiritual na pundasyon, hindi ka nila mapapalakas sa mga mahihirap na araw. At ang ihahayag ko sa iyo ngayon ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong pananalapi magpakailanman. Kapatid, I need you to understand something fundamental. Financial freedom is not just about money. Ito ay tungkol sa character. Ito ay tungkol sa pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagsunod. Hindi lang interesado ang Diyos na alisin ka sa utang. Interesado siyang baguhin ka sa proseso. Dahil maraming mga tao kapag sila ay biglang nakatanggap ng pera, bumalik sa parehong mga gawi na nagdala sa kanila sa problema. Nanalo sila sa loto at sa loob ng ilang taon, nasira na naman sila. Tumatanggap sila ng mana at ginugugol ang lahat ng ito ng hindi matalino. Bakit? Dahil hindi sila nagbago sa loob. Ang Kawikaan Kabanata 23 taludtod 4 at 5 ay nagsasabi, huwag mong pagalhin ang iyong sarili na yumaman
at huwag mong ilapat ang iyong karunungan dito. Itutuon mo ba ang iyong mga mata sa bagay na wala? Sinasabi ng Diyos, huwag mong gawing Diyos ang pera. Huwag ilagay ang iyong puso sa kung ano ang panandalian. Dahil ang kayamanan na walang karunungan, walang karakter, walang takot sa Panginoon ay walang laman at hindi ito tumatagal. Kaya habang nagsisikap ka para makaahon sa utang, bigyang pansin ang ginagawa ng Diyos sa loob mo. Tinuturuan ka niya ng disiplina, pasensya, kababaang loob, pasasalamat, pagkabukas palad. Oo, pagkabukas palad. Kahit na wala ka ng marami, gusto ng Diyos na matuto kang magbigay. Dahil kapag nagbigay ka, sinisira mo ang diwa ng kakapusan sa iyong buhay. Itinuturo sa atin ng Lucas Kabanata 6, talatang 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw ay ilalagay sa inyong kandungan. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang mamigay ng pera na hindi mo kailangang bayaran ang mga bayarin. Ibig sabihin, kahit kaunti, dapat kang maging mapagbigay. Tulungan ang isang taong mas nangangailangan nito kaysa sa iyo. Magbahagi ng pagkain. Mag-alok ng salita ng pampatibay loob. I-volunteer ang iyong oras. Kapag namumuhay ka ng may mapagbigay na puso, nakikita ito ng Diyos at pinararangalan niya ito. Ang isa pang bagay na itinuturo sa iyo ng Diyos ay ang magtiwala sa Kanya, hindi sa iyong sariling lakas. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 3, talata 5 at 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at Kaniyang ituturo ang iyong mga landas. May mga araw na gagawin mo ang lahat ng tama, pero parang wala ka pa ring mararating. Nasa mga sandaling ito na kailangan mong tandaan, ang Diyos ang may kontrol. Nakikita niya ang hindi mo nakikita. Naghahanda siya ng isang bagay na hindi mo pa nakikita. Ang iyong bahagi ay ang sumunod, ang magtiwala, at patuloy na lumakad sa karunungan kahit na tila mahaba ang landas. At may isa pang bagay na kailangan mong tandaan. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Dahil kapag nakaahon ka sa utang, hindi ka lang lalabas para mamuhay ng maayos. Lumabas ka para matupad ang isang layunin upang maging isang pagpapala, upang gamitin ang mga mapagkukunang ibinibigay sa iyo ng Diyos sa paraang lumuluwalhati sa Kanyang pangalan. 2 Korinto Kabanata 9, mga talatang 10 at 11 ay nagsasabi, ngayon siya na nagbibigay ng binhi sa manghahasik ay makapagbibigay din sa inyo ng tinapay na makakain at makapagpaparami ng inyong binhing inihasik at makapagpaparami ng mga bunga ng inyong katuwiran upang kayo'y yumaman sa lahat ng paraan, sa lahat ng kabutihan na nagdudulot ng pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan namin. Nakikita mo ba nais ng Diyos na paunlarin ka upang ikaw ay maging mapagbigay para makatulong ka sa iba, upang sa pamamagitan mo maraming tao ang pagpalain at ang pangalan ng Diyos ay luwalhatiin. Kaya huwag kang susuko, huwag panghinaan ng loob, manatiling matatag. Dahil kung ano ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, Siya ang kumpleto. Ngayon kapatid, nais kong bigyan ka ng ilang praktikal na karunungan na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong paglalakad patungo sa kalayaan sa pananalapi. Ang una ay matutong mag-iba sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan. Maraming tao ang nakulong sa utang dahil nalilito nila ang mga pangangailangan at mga kagustuhan. Nakikita nila ang isang bagay na maganda at iniisip, deserve ko iyon, at binibili nila ito kahit na hindi nila ito kayang bayaran. Ngunit itinuturo sa atin ng Biblia sa unang Timoteo, 6 na kabanata, mga talata 7 at 8, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutang ito, at tiyak na wala tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung may pagkain at pananamit, ay masisiyahan tayo. Hindi mo kailangan ang lahat ng sinasabi sa iyo
ng advertising na kailangan mo. Hindi mo kailangan ng pinakabagong cellphone, hindi mo kailangan ng mga designer na damit, hindi mo kailangang magpahanga ng sinuman. Ang kailangan mo ay kapayapaan, katatagan, kalayaan, at darating iyon kapag natutunan mong mamuhay ayon sa iyong kinikita. Ang pangalawang gabay ay mag-ingat sa impulse purchases. Kapag malungkot ka, pagod o bigo, madaling matukso na gumastos ng pera para gumaan ang pakiramdam mo. Ngunit ang kaluwagan na ito ay pansamantala at pagkatapos ay darating ang pagkakasala at ang bayarin na babayaran. Bago bumili ng kahit ano, tanungin ang iyong sarili, kailangan ko ba talaga ito? O ito ba ay panandaliang pagnanais? At kung ito ay isang pagnanais, maghintay ng hindi bababa sa 24 na oras bago magpasya. Kadalasan sa susunod na araw, malalaman mong hindi mo ito gusto. Ang ikatlong gabay ay isama ang Diyos sa iyong mga desisyon sa pananalapi. Ito ay maaaring mukhang kakaiba sa ilang mga tao, ngunit isipin ito. Kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay, bakit hindi niya pinapahalagahan ang iyong pananalapi bago gumawa ng malaking pagbili, manalangin, humingi ng karunungan? Tanungin ng Diyos kung ito ang pinakamabuti para sa iyo ngayon at maghintay ng kapayapaan sa iyong puso. Sinasabi sa atin ng Santiago Kabanata 1 versikulo 5, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay sa Kaniya. Nais ng Diyos na bigyan ka ng karunungan, ngunit kailangan mong magtanong at kailangan mong maging handa na sundin ang ipinapakita niya sa iyo. Ang ika-4 na patnubay ay ipagdiwang ang maliliit na tagumpay kapag nagbabayad ka ng bill, kapag nakapag-ipon ka ng kaunti, kapag nilabanan mo ang tuksong gumastos. Magdiwang. Ito ay hindi kailangang maging isang bagay na malaki. Maaari itong maging isang taus-pusong pasasalamat sa Diyos, isang panalangin ng pasasalamat, isang sandali ng pagmumuni-muni kung gaano kalayo na ang iyong narating dahil mahaba ang paglalakbay sa financial freedom. At kung hindi mo ipagdiwang ang maliliit na hakbang, napakadaling masiraan ng loob habang naglalakad. At ang ika-5 patnubay ay palibutan ang iyong sarili ng matatalinong tao. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 13, versikulo 20, siya na lumalakad na kasama ng mga pantas ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay magdaranas ng kapahamakan. Kung nakikihalubilo ka sa mga taong gumagastos ng higit pa sa kinikita nila, na laging baon sa utang, walang disiplina sa pananalapi, malaki ang posibilidad na mahuhulog ka sa parehong mga pattern. Ngunit kung hahanapin mo ang kumpanya ng mga taong namumuhay ng matalino, na maayos ang kanilang pananalapi, na naghahanap sa Diyos sa lahat ng bagay, matututo ka mula sa kanila at lalago ka. Kung ang mga alituntuning ito ay umaayon sa iyo, isulat sa mga komento sa ibaba. Pinili ko ang karunungan ng Diyos. Ipahayag ito dahil ang bawat pagpapahayag ng pananampalataya na iyong ginagawa ay isang hakbang sa tamang direksyon. At may isa pa akong kailangan sabihin sa iyo, isang bagay na nakakalimutan ng maraming tao kapag nahihirapan sila sa utang, isang bagay na maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkapanalo at pagsuko sa kalahati. Kapatid, alam kong may mga araw na gusto mo nang sumuko. May mga araw na titingnan mo ang lahat ng kailangan mo pang bayaran at pakiramdam mo ay wala kang pinagkaiba. May mga araw na makikita mo ang iba na gumagastos ng walang ingat at naiinggit. May mga araw na magiging malakas ang pagnanasang bumalik sa dating gawi. At eksakto sa mga araw na ito na kailangan mong tandaan kung bakit ka nagsimula. Itinuro sa atin ng Biblia sa Galatia Kabanata 6 versikulo 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Ikaw ay nagtatanim ng mga binhi ng karunungan, disiplina at pagsunod.
At ang mga butong ito ay magbubunga, ngunit kailangan mong maging matiyaga. Kailangan mong patuloy na magdilig kahit na tila walang tumutubo. Dahil ang totoo, nangyayari ang pagbabago kahit hindi mo pa nakikita. Bawat bayarin na babayaran mo, bawat matalinong desisyon na gagawin mo, tuwing pipiliin mong sundin ang Diyos, nagbabago ka. Nagiging ibang tao ka. Isang mas malakas na tao, mas mature, higit na katulad ng taong laging nilayon ng Diyos na maging ka. At may isang bagay na kailangan mong maunawaan, ayaw ng kalaban na manalo ka. Susubukan niyang i-discourage ka. Maglalagay siya ng mga saloobin sa iyong isip na nagsasabi sa iyo na hindi mo ito magagawa, na huli na ang lahat, na hindi ka karapat-dapat na maging malaya. Ngunit ito ay mga kasinungalingan at kailangan mong tanggihan ang bawat isa sa kanila. Sinasabi sa atin ng Efeso Kabanata 6 na versikulo 10, "Sa wakas, mga kapatid ko, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kapangyarihan." Hindi ka lumalaban mag-isa. Kasama mo ang Diyos at higit siya sa anumang hirap na iyong kinakaharap. Kaya kapag dumating ang panghihina ng loob, manalangin, basahin ang salita, alalahanin ang mga pangako ng Diyos, alalahanin ang lahat ng ginawa niya sa iyong buhay, at bumangon muli. Dahil ang naghihiwalay sa mga nanalo sa mga sumusuko ay hindi ang kawalan ng kahirapan. Ito ang pagpipilian na magpatuloy kahit na mahirap. At isang bagay na makakatulong sa iyo ng malaki sa paglalakbay na ito ay ang pagkakaroon ng layunin na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Kapag alam mong nabaon ka sa pagkakautang, hindi lamang para mamuhay ng mas mabuti, kundi para maging isang pagpapala sa iba. Para matupad ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay, parangalan ang Kanyang pangalan, binibigyan ka nito ng lakas na magpatuloy. Dahil hindi lang ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos na nahayag sa pamamagitan mo. At kapag namumuhay ka sa layuning ito sa iyong puso, nawawala ng kapangyarihan ang mga tukso. Ang mga paghihirap ay nagiging mas mababa at nakatagpo ka ng kagalakan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Ang Filipos Kabanata 4, talata 13 ay nagtuturo sa atin, "Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin." Kaya mo, magtatagumpay ka. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil malakas ang Diyos sa iyo. Ang salitang ito ay hindi maaaring iwanang mag-isa. Kailangang marinig ito ng isang taong kilala mo ngayon. Ibahagi ang video na ito. Maging instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa at karunungan sa buhay ng ibang tao. At ngayon, gusto kong manalangin kasama ka dahil alam kong hindi ka nagkataon. Dinala ka ng Diyos upang tumanggap hindi lamang ng impormasyon, ngunit pagbabago. Magsama-sama, manalangin tayo ng isang malakas na panalangin para sa iyong kalayaan sa pananalapi. Manatili sa akin. Pero bago tayo sama-samang manalangin, kapatid, nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa buong prosesong ito. Itinuro sa atin ng Biblia sa Deuteronomio, Kabanata 28, talata 1 at 2. "At mangyayari kung makikinig ka ng buong sikap sa tinig ng Panginoon mong Diyos, na tutuparin at gagawin ang lahat ng kaniyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At kung ang lahat ng mga pagpapalang ito ng iyong Diyos ay darating sa iyo at aabot sa iyo ang lahat ng mga pagpapalang ito ng iyong Diyos." Nakikita mo ba ang nakasulat? Ang mga pagpapala ay darating sa iyo at aabutan ka, hindi mo kailangang tumakbo ng lubusan sa kanila. Hindi mo kailangang subukang pilitin ang mga pintuan. Hindi mo kailangang manipulahin ang mga sitwasyon. Ang kailangan mo ay marinig ang tinig ng Diyos at sumunod. At kapag ginawa mo ito, darating ang mga pagpapala sa iyo. Dumating sila sa iyo dahil tapat ang Diyos. Ngayon, alam kong hindi laging madali ang pagsunod. May mga pagkakataong hihilingin sa iyo ng Diyos na gawin ang mga bagay
na hindi makatuwiran sa iyong likas na pag-iisip. Hihilingin niya sa iyo na magbigay kapag wala kang anumang bagay, para makatipid kapag gusto mong gumastos, ang maghintay kung kailan mo gustong kumilos. Ngunit ito ay tiyak na sa mga sandaling ito ng radikal na pagsunod na ang mga himala ay nangyayari. Naaalala mo ba ang balo ng Sarepta? Siya ay nasa gitna ng isang kakilakilabot na taggutom, isang dakot na harina at kaunting langis ng oliba ang mayroon siya, sapat na para sa huling pagkain para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. At pagkatapos ay namatay siya. At pagkatapos ay nagpakita ang propetang si Elias at hiniling sa kanya na ipaghanda muna siya ng tinapay. Isipin kung gaano kabaliw iyon. Ang pagbibigay ng kaunting mayroon siya sa isang estranghero habang ang kanyang sariling anak ay nagugutom, pero sumunod siya. At anong nangyari? Sinasabi sa atin ng Unang Hari, Kabanata 17, mga bersikulo 15 at 16. Sa gayoy yumaon siya at ginawa ang ayon sa salita ni Elias, at siya at ang kaniyang sambahayan ay kumain ng maraming araw. Ang bariles ng harina ay hindi naubos, ni ang banga ng langis ay natuyo, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Ang paglalaan ng Diyos ay dumami sa kanyang pagsunod. Kapatid, naghihintay ang Diyos sa iyong pagsunod, hindi para parusahan ka kapag nabigo ka, pero dahil gusto kanyang pagpalain, at ang pagsunod ay ang pintuan kung saan pumapasok ang mga pagpapala. Kaya habang naglalakbay ka upang makaahon sa utang, bigyang pansin ang mga direksyon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng isang taludtod na tumatalon sa iyo, maaaring sa pamamagitan ng matalinong payo ng isang tao, maaaring sa pamamagitan ng kapayapaan sa iyong puso o pagkabalisa na hindi mawawala. Nagsasalita ang Diyos, at kapag siya ay nagsalita, sumunod, kahit parang mahirap, kahit parang nakakatakot, dahil sa kabilang panig ng pagsunod ay ang kalayaang labis mong ninanais. At may isa pang bagay, kapag sinunod mo ang Diyos, hindi mo lang binabago ang iyong mga kalagayan. Bumubuo ka ng patotoo. Isang araw, babalikan mo ang lahat ng ginawa ng Diyos. At masasabi mo sa iba, nakulong ako sa utang. Akala ko wala ng paraan, pero narinig ko ang boses ng Diyos, sinunod ko at pinalaya niya ako. At ang kwentong ito ay magdadala ng pag-asa sa isang taong dumaranas ng parehong bagay na iyong pinagdaanan. Sinasabi ng ikalawang mga taga-Korinto Kabanata 3 at 4, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian, upang aming maaliw ang mga nasa anumang kabagabagan sa pamamagitan ng kaaliwan kung saan kami mismo ay inaaliw ng Diyos. Inihahanda ka ng Diyos hindi lamang para sa iyong sariling pagpapalaya, kundi para ikaw ay maging instrumento ng pagpapalaya para sa iba. Ikaw ay pinili upang tanggapin ang paghahayag na ito. At ngayon mayroon kang responsibilidad na ibahagi ito. Mayroon bang isang tao sa iyong buhay na nakulong sa utang, na nawawala ng pag-asa? Ipadala ang video na ito sa kanila. Maging sagot sa kanilang mga panalangin na kanilang hinihintay. At ngayon huminga ng malalim, kalmahin ang iyong puso dahil ipagdadasal kita. At ang panalangin ito ay makakaantig sa pinakamalalim na bahagi ng iyong buhay, pinansyal at espiritual. Ipapahayag ko ang pagpapalaya sa iyo. At kapag tapos na ako, hindi ka na magiging pareho. Kapatid, dumating na ang oras. Gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata kung kaya mo. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at huminga. Narito ang Diyos. Narinig niya ang bawat salitang binibigkas sa video na ito. At alam niya ang bawat detalye ng iyong sitwasyon sa pananalapi. Sama-sama tayong manalangin. Ama sa langit, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng biyaya sa sandaling ito at dinadala ko sa iyo ang taong ito na nakikinig sa akin ngayon. Panginoon, alam mo ang mga utang na dinadala niya. Alam mo ang mga gabing walang tulog,
Alam mo ang palihim na pagpatak ng luha niya. Alam mo ang bigat sa balikat niya. At idinadalangin ko ngayon sa pangalan ni Jesus na iyong hipuin ang puso ng taong ito ng iyong kapayapaan. Na iyong alisin ang lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot, lahat ng pagkakasala. Panginoon, ipinapahayag ko na ang mga kadena sa pananalapi ay naputol na ngayon. Na ang bawat sumpa ng kahirapan, bawat sumpa ng utang, bawat siklo ng kakapusan ay binabasag ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Dalangin ko na bigyan mo siya ng karunungan na ipapakita mo sa kanya ang mga hakbang na kailangan niyang gawin, na magbubukas ka ng mga pintuan ng probisyon para ramihin mo ang kaunting mayroon siya tulad ng ginawa mo sa mga tinapay at isda. Panginoon, dalangin ko na dalhin mo ang mga tamang tao sa kanyang landas, mga matalinong tagapayo, hindi inaasahang pagkakataon, pabor kung saan hindi niya inaasahan, at dalangin ko, Ama, na sa pamamagitan ng prosesong ito, iyong baguhin ang kanyang puso. Naway matuto siyang magtiwala sa iyo higit sa lahat ng bagay. Naway magkaroon siya ng disiplina, pasensya, bukas palad at pasasalamat. Naway lumabas siya sa sitwasyong ito hindi lamang malaya sa utang ngunit malaya sa isip at espiritu. At naway gamitin niya ang kaunlaran na iyong ibibigay upang luwalhatiin ang iyong pangalan at pagpalain ang iba. Ipinapahayag ko ang pagpapanumbalik ng pananalapi. Ipinapahayag ko ang kapayapaan. Ipinapahayag ko ang karunungan. Ipinapahayag ko ang kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, naniniwala ako na may nagbago sa espiritual na mundo ngayon. Dininig ng Diyos ang panalangin ito at siya ay kikilos. Ngunit ngayon, ang bola ay nasa iyong korte. Gagawin mo ba ang iyong bahagi? Haharapin mo ba ang katotohanan? Maghahanap ka ba ng karunungan? Susundin mo ba ang tinig ng Diyos? Dahil ang paglaya ay magagamit. Ngunit kailangan mong abutin at kunin ito. Kung ang salitang ito ay nakaantig ng malalim sa iyong puso, iwanan ang iyong tulad ngayon bilang isang gawa ng pananampalataya at mag-subscribe sa channel na ito sa pamamagitan ng pag-activate ng notification bell dahil ang Diyos ay may mas makapangyarihang mga paghahayag na ibabahagi sa iyo. Huwag palampasin ang anumang video. Ang bawat isa ay idinisenyo upang baguhin ang iyong buhay. At isulat dito sa mga komento, "Malaya ako kay Kristo." Ipahayag ito ng may pananampalataya. Dahil kung ano ang iyong ipahayag sa iyong bibig, ang langit ay nagpapatunay. May kailangan pa akong ipakita sa iyo, isang bagay na kukumpleto sa lahat ng iyong natutunan dito ngayon. Isang katotohanang kakaunti ang nakakaalam, ngunit may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong pananalapi kundi ang bawat bahagi ng iyong buhay. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Huwag ipagpaliban ito dahil ang inihanda ng Diyos para sa iyo ay hindi makapaghintay. Tinatawag ka niya sa mas malalim na antas ng paghahayag at ginagarantiya ko sa iyo, hindi mo ito pagsisisihan. God bless you, kapatid. At hanggang sa susunod na video,